Si Han ay nagtanong kung ano ang nangyari at bakit sila masyadong mapilit sa paghingi ng tulong. Sinimulan ni Yang Ho na ikwento ang nangyari, ngunit bigla ang sumingit si Chang Munin at sinabi na natuklasan nila ang mga alagad ng demonic sect. Dagdag pa niya, kung totoo yun, lahat sila ay nasa malaking panganib. Lubos na naunawaan ni Han kung sino ang demonic sect. Talaga bang demonic sect ito? Tanong ni Han. Sumagot si Yang Ho na kailangang suriin muna yon. Dagdag pa niya, hindi nila maaaring ipahayag ang pagbabalik ng demonic sect gamit lamang ang isang piraso ng papel bilang ebidensya ng kanilang pag-atake. Kailangan lang nila ng tulong dahil ang lugar na iyon ang pinakamalapit sa Pak na nawasak. Ibinunyag din ni Yang Ho na nagpadala ang Yungnam sect ng mga tao upang suportahan ang kaso. Lumapit si Yongmunan kay Han at ipinaliwanag na dumating si Yang Ho upang iparating ang kahilingan ng Mudan sect na magtipo ng mga alagad. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Han kung bakit siya ang tinawag. Kailangan mong sumama sa kanila, sabi ni Chang Munin. Pagkatapos ng lahat, ang kaalaman at alaala na taglay mo ay hindi basta-basta makikita sa iba. Kahit hindi ka isang martial artist, ang iyong insight ay pambihira, dagdag niya. Naintindihan ni Han na hindi niya basta-basta makakalimutan ang kanyang nalalaman. Para kay Yang Ho, ang pag-uusap na ito ay isang tunay na ginhawa. Naniniwala siya na ang Mount Hua sect, na palaging matapang na nakikipaglaban sa mga demonyo, ay higit na may kaalaman tungkol sa demonic sect kaysa kanino man. Gayunpaman, may isang kondisyon si Han, kailangan niyang payagang isama ang isang alagad sa kanyang paglalakbay. Iyon lamang ang kanyang kahilingan. Pagkaraan ng maikling sandali, inaprubahan ang hiling ni Han, at magkasama silang umalis. Habang naglalakbay, huminto siya paminsan-minsan, humahanga sa kagandahan ng tanawin ng Mount Hua. Napansin ng babaeng naglalakad sa likuran niya na iniika siya. May sugat ba siya? Tanong nito sa sarili. Sa kabila ng malakas na katawan, ang pagkamit ng mataas na posisyon sa mundo ng martial arts ay mas mahirap pa kaysa sa pagdaan sa butas ng karayom. Ganito ang mundo nila. Ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa kabila ng pilay na binti ay mas mahirap pa. Sa wakas, narating nila ang bahay ni Han. Nag-alok siyang magdala ng makakain at sinabing maghintay sila. Ngunit sa halip, kinuha niya ang isang plaskong may lamang alak mula sa kanyang bulsa. Maganda ang tanawin at masarap ang hangin, kaya hindi na kailangan ng pagkain. Sapat na ito, sabi niya habang iniaalok ang alak sa harapan ni Hank na tumanggi naman. Hindi tayo nag-iinom. Pinapahalagahan natin ang kalikasan, sabi ni Changgo na may ngiti. Isa itong uri ng pagsubok. Samantala, naglalakad si Dam sa tabi ni Su, na humihingi ng paliwanag tungkol sa kanyang guro. Itinanong niya kung kailan sumali si Su sa Mount Hua. Sinagot naman nito na 6 na taon na ang nakalipas. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang yon, ngunit naramdaman din niya na tila malungkot si Su sa pananatili roon ng mag-isa. Gayunpaman, tiniyak ni Su na maayos lang siya dahil lagi namang nandyan ang kanyang guro habang sila'y nag-uusap. Napansin ni Dam na hindi mukhang ideal ang relasyon ni Dam Ho at ng Mount Hua. Mukhang mag-isa si Dam Ho at si H, at sa ganitong kalagayan, ang tanging naririnig ay papuri tungkol sa magandang alak. Nang lumapit si Dam, nakita niyang hawak na ng kanyang guro ang isang bote ng alak, na tila hindi niya matanggihan, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang salamin. Tinanong lamang ng babae kung ayos lang siya. Nagulat ang guro at nagtaka kung bakit umiikot ang paligid, saka siya biglang natamba. Hindi maintindihan ni John Ho kung bakit ganoon ang reaksyon ng guro gayong 3 lagok lang ang ininom niya. Binuhat ng babae ang guro sa kanyang likod papasok ng bahay. Hiningi rin ni Su sa kanyang guro na bawasan ang kanyang pag-inom. Tumalikod ang guro at naglakad palayo, sinasabing oras na para linisin ang isipan, at saka tinanong ang estudyante kung ano ang palagay niya kay Dam Ho. Sumagot ang babae na sa tingin niya ay normal naman ito. Ang salitang normal ay ikinagulat ni Yang Ho. Ipinaliwanag ng babae na ang pilay sa paa ni Dam Ho ay detalye lamang, ngunit tila malamig ang kanyang personalidad at hindi nakakatakot. Matapos pakinggan, tinawag siyang inosente ni Yang Ho, saka pinatingin sa isang tabi at tinanong kung nakikita niya ang kanyang itinuturo. Isang maliit na target ang nakadrawing sa malaking bato sa taas ng isang tao. Ipinakita ni Yang Ho ang bakas ng hampas sa target at ang mga yapak na 20 talampakan ang layo sa bato, na hindi maaring baliwalain, kahit paharap-harapan ito.
Ipinaliwanag ni Yang Ho na si Dam Ho ay hindi isang batang nangangailangan ng tulong gaya ng iniisip niya. Dagdag niya, hindi dapat kawan ng isang tao na nagsanay ng mahigit 10,000 ulit. Ang kapangyarihan ng Mount Hua ay malawak at malalim. Nagtaka ang babae kung posible ba talaga ang magsanay ng 10,000 beses. Para sa kanya, tila imposible yun, at nagtaka siya kung bakit hindi niya napansin ang malinaw na katotohanan yun. Napagtanto niya na dahil nakatuon lamang siya sa pilay ni Dam Ho kaya hindi niya agad nakita ang potensyal nito. Samantala, sa likod ng Rocky Mountains, abala ang lahat sa palasyo ng Quan Palace sa paghahanda dahil malapit na ang pag-alis. Ilang disipulo ang nakahanay sa harap ng elder, naghahanda upang samahan ito sa kanyang paglalakbay. Sina Mukan at Anan ay nangakong poprotektahan siya sa paglalakbay na maaaring may mga hindi inaasahang panganib. Dahil dito, inisip ni Hyan Chan na napakakonsiderasyon ng elder at matalino sa bagay na ito. Handa si Ching na gawin ang lahat para sa kapakanan ng Mount Hua. Sa puntong yun, tinawag ng master si Dam Ho na lumapit. Tumayo siya sa likuran ng elder at lumapit ng ilang hakbang, at nagtanong si Droven kung sasama rin ba ito. Lumapit si Dam Ho sa elder at ipinahayag ang kagustuhang sumama sa paglalakbay. Humarap si Zoden sa master at ipinaliwanag na masyadong mapanganib ito, at mas mabuting iwan na si Dam Ho. Dagdag pa niya, magiging mahirap sundan ng dalawa sakaling may hindi inaasahang mangyari. Agad na pinakalma ni Mo ang malusog na lalaki at ipinaliwanag na ang ganoong mga salita ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng isang nakatatanda. Ngunit iginiit ng lalaki na nagsasabi lamang siya ng totoo. Ayaw nang makinig ng guro sa mga argumento at inihayag na oras na para umalis. Agad silang naghanda at sumulong patungong Cheongnan. Walang pahinga silang naglakbay. Ang grupong kasama ni Han ay dumating na sa Yonggangjang, kung saan sila magtatagpo ng mga kinatawan ng Chanam Sect. Ang lugar na ito ay may koneksyon sa Mudan Sect dahil sa isang insidente na naging sanhi ng pagkakautang ng may-ari ng Yonggangjang sa kanila. Ipinaliwanag ni John Ho na nakipagtulungan sila dahil sa utang na ito. Napagtanto ni Mo na ang Yonggangjang ay minsang napasailalim sa pamamahala ng Mount Hua, at hindi niya akalain na may ibang sekta na magtatayo ng kanilang pwesto dito. Sabi ng malaking lalaki, masyadong hamina na ang impluensya ng Mount Hua, kaya't nagpa siya silang magpatuloy. Nagtapos sila sa pagpapakilala, at ipinakilala ni Yongwan ang sarili kay Yanho at kinumusta ang nakatatandang kapatid nito. Tinanong ni Changgo kung siya ba ang namamahala sa mga gawain sa Chanam Sect, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa mahusay na pag-aayos ng lahat. Habang nakaupo sa paligid ng mga mesa, may mga nag-uusap tungkol sa pagdating ng dakilang martial artist ng Mudan Sect, na itinuturing na pinakadakilang eskrimador sa rehiyon ng Habi, si Zhong Chenin. Dumating si Yungan sa sandaling yun at sinabi sa kanila na lumabas upang magbigay galang sa master. Lumabas sila at yumukod ng mababa, at malaking karangalan para sa kanila na makaharap ang pinakadakilang eskrimador ng Mudan Sect. Sinabi ng bulag na lalaki na umaasa siyang matuto mula sa kanya balang araw, ngunit sumagot ang master na hindi yun karapat-dapat purihin. Ipinakilala niya sina Hino at ang iba pa. Sa pagpapakilala, sinabi niya na si Changgo ay mula sa Mount Hua, isang sekta na kilala sa kanilang kaseryosohan at matatagpuan sa Shaanxi. Ang lalaking may piring ay si Juna, at ipinahayag niya ang kasiyahang makilala si Hino. Ipinakilala rin ni Kim Hanso ang sarili. Nagpalitan ng tingin sina Gum at Mo. Alam ni Gum na kaharap niya ang pinakamahusay na disipulo ng Mount Hua, at nauunawaan ni Mo na ang taong ito ang pag-asa ng Chanam Sect. Sa sandaling yun, sinabi ni Jongwan na panahon na upang tapusin ang pagpapakilala. Tumalikod siya sa mga nakatatanda at iminungkahing iwanan nila ang mga kabataan at mag-inuman. Naisip niyang magiging magkaibigan sila sa paglalakbay mula ngayon. Nauunawaan ni Mu ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na ugnayan, kaya't inalok niya ang lahat na uminom. Samantala, habang nag-uusap ang mga nasa paligid, nakatingin si Dam sa kabundukang Mount Hua, na makikita mula sa malayo ang karalagan nito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil muli siyang bumalik dito. Napansin ito ng guro at binalaan siya na kung liliban siya sa lugar na ito, baka magsisi siya kalaunan. May oras pa naman sila, kaya pinayuhan siya ng guro na samantalahin ang pagkakataon. Nagpasalamat ang dalaga sa pagkakataon at nangakong hindi magtatagal at babalik agad.
Habang papalapit ang dalaga sa pintuan, napansin ni Suka at agad siyang lumapit upang itanong kung saan ito papunta. Hindi sumagot si Damho, kaya't muli siyang tinanong kung maayos lang siya. Nagpatuloy ang dalaga at nagtanong kung ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil hindi siya naimbitahang makisalo sa mesa. Ngunit ang dahilan ay iba, kung nahihiya siya, iminungkahi niyang pumunta na lamang siya sa Muden Sect dahil may inireserba ring silid doon. Nagpasalamat si Damho, ngunit ipinaliwanag na may kailangan siyang tapusin kaya't nagpatuloy siya sa paglabas ng bakuran. Itinanong ng bantay sa pintuan kung may gumugulo ba sa kanya. Hiningi ng dalaga ang isang kabayo na maaaring gamitin ni Damho, at sumang-ayon naman ang bantay dahil iniutos ng guro na tulungan sila sa lahat ng paraan. Pinakita ng bantay ang 2 kabayo at sinabihan si Damho na bumalik bago dumilim. Habang sumasakay sa kabayo at umaakyat ng burol, naalala ni Damho ang payo ng kanyang ama na gamitin ang Mount Thek bilang palatandaan para makauwi sakaling siya'y maligo. Bagamat unang beses niyang sumakay ng kabayo, matapang niyang hinarap ang daan patungo sa kabundukan. Lumipas ang ilang sandali at narating niya ang kakahuyan sa gilid ng bundok. Magaan niyang hinaplos ang leeg ng kabayo at sinabi na magaling itong magmaneho sa daan. Sa isang maliit na bangin, natatanaw niya ang mga damuhan at ang mga guho ng dating pamayanan. Sa kanyang isipan, sumulpot ang mga alaala ng kanyang ama at ina. Sa bawat hakbang at bawat pagdama sa paligid, lalo niyang naramdaman ang sakit ng pagkawala. Nakaluhod at mahigpit na nakasara ang kamao, mahirap pa ring unawain ni Damho ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagtaka siya kung bakit, sa pagkamatay ng mahigit sa 100 katao, wala man lang nag-alala o naghanap sa may sala. Doon sa lugar na yon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya kakalimutan ang nangyari, at mananatili yon sa kanyang puso. Nagpatuloy ang paglalakbay ng kanilang grupo, humahagibis ang mga kabayo patungo sa Yan Pass. Ang lugar na ito ay nagsilbing kanlungan ng mga pagod na manlalakbay. Nakaupo si Damho sa kabayo kasama ang iba, ilang hakbang mula sa pasukan, ngunit binalaan sila na mag-ingat pa rin sa loob ng hotel dahil malapit na ang Maggio clan. Ipinaalam sa kanila na maaaring hindi sila makauwi sa loob ng 6 na buwan o 1 taon pagkatapos nilang lisanin ang lugar, at may posibilidad na hindi na sila makabalik kailanman. Ito ang daan patungong Jongyan at ang labas ng kanilang mundo. Sa sandaling yun, lumapit si Yang Ho kay Han at iminungkahi na makipagkita sa nagpadala ng liham mula sa lugar na yun. Gayunpaman, sinabi rin niyang nawala na sila ng kontak mula sa huling liham na natanggap. Umaasa si Yang Ho na magagabayan sila patungo sa lungsod kung saan naganap ang labanan laban sa Maggio. Dagdag pa niya na dapat bigyan ng pahinga ang mga estudyante dahil hindi tiyak ang mangyayari sa hinaharap. Pumayag si Han at iminungkahi na magpahinga muna ang lahat. Naupo ang 2 mandirigma ng Jongho at nagsimulang mag-usap. Habang paakyat sa hagdan si Damho kasama ang kanyang guro, napansin nilang may mga nagbubulong-bulungan sa kanilang paligid. Isa sa kanila ang nagtanong kung paano naging isa sa mga pinakamahusay na estudyante si Damho sa kabila ng kanyang pisikal na anyo. Sinabi pa ng isa na tinatawag pa rin siyang limpang mongrel sa Mount Hua, isang aso na hindi kayang tumakbo. Ang iba ay umaasa lamang na hindi siya magdudulot ng gulo. Habang nagpapatuloy sila sa pag-akyat, nagsalita ang guro. Napakalupit ng mundong ito, Dam, sabi niya. Hinuhusgahan ng iba ang tao batay lamang sa kanilang panlabas na anyo. Nakakatakot, humingi ng paumanhin si Damho. Pasensya na po, lahat ng ito ay dahil sa akin, sabi niya. Sumagot ang guro, ako ang mahina, Dam. Hindi kita matulungan. Nararamdaman ni Damho na kahit dito, pinakikitunguhan siya ng may pagkamuhi. Alam ng guro na oras na para gumawa ng desisyon na magbibigay daan kay Damho na umabante. Dam, sabi ng guro, ang Mount Hua ay sapat na mataas para abutin ang langit, ngunit hindi ito sapat na malawak upang yakapin ka. Ipinaliwanag ng guro na siya ay walang ibang pagpipilian kundi ang manatili sa Mount Hua, ngunit si Dam ay iba. Kung ang Mount Hua ay itatakwil ka, may dahilan pa ba para manatili ka rito? Tanong ng guro. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, nais kong tuklasin mo ang mundo, Dam. Hindi makapaniwala si Damho na naririnig niya ito mula sa kanyang guro. Dapat mong pagsikapan ang kalayaan, dagdag ng guro. Ang Mount Hua ay Mount Hua, at ikaw ay ikaw.
Bumalik ka lamang kapag ang iyong determinasyon ay matibay na kahit ang pinakamalakas na hangin ng Mount Hua ay hindi kayang sirain. Kapag dumating ang araw na yon, magkasama tayong iinom. Natapos ang kanilang pag-uusap, kinabukasan, pumasok si Yang Ho sa isang tila walang lamang kamalig. Ngunit tumigil siya at nagsabing, alam kong naririyan ka. Ako si Jung Ho ng Mudan Sect. Sinabi niyang walang dapat ikatakot at hinikayat ang tao na lumabas. May narinig siyang mahina at halos hindi marinig na kaluskos sa likod niya. Agad siyang bumaling sa direksyong yun at isang lalaking may benda sa mata at mga sugat sa katawan ang lumitaw. Tinanong ni Yang Ho kung maayos lamang siya. Sinagot ito ng lalaki at sinabing walang sinuman sa kanyang mga kakampi ang nakaligtas. Nilagay ni Yang Ho ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at sinabing, salamat sa Diyos, ikaw ay buhay pa. Ipinaliwanag ng lalaki na minamanmanan nila ang base ng kaaway. Hawak-hawak ang kanyang espada, tinanong ni Yang Ho kung sigurado siya na ang mga ito ay labi ng Demon Clan. Gritting his teeth, ipinaliwanag ng lalaki na dinig nila ang tungkol sa kulto, dagdag pa niya tanging ang Magio Clan lang ang maaaring mag-utter G ganoong salita sa Gangho Lands. Ang lalaki ay nagmakaawa kay Yang Ho, nabigyan siya ng pagkakataon, to avenge his comrades. Ang kanyang tono ay puno ng sakit determination. Sumigaw ang lalaki ng buong lakas, humihingi sa kanyang guro na bigyan siya ng pagkakataong ito. Samantala, ang malaking lalaki ay tumakbo patungo kay Han, binuksan ng pinto, at iniulat na iniutos ng guro ni Django na maghanda para sa labanan at isagawa ang hang. Agad na nagulat si Han dahil tila kakaiba ang utos sa ganoong oras, ngunit inulit ng malaking lalaki ang mga salita ni Django, na binibigyang diin ang kahalagahan ng utos. Agad na inutusan ng guro si Dam Ho na maghanda para sa pag-alis. Lumapit si Storen kay Dam Ho at nagtanong kung dapat siyang manatili upang hindi maging pabigat sa grupo. Naniniwala siya na maaari lamang siyang maging sagabal, kaya iminungkahi niya na manatili na lamang kasama ang iba. Ngunit hindi papayag si Dam Ho na harapin ng kanyang guro ang panganib ng mag-isa. Kahit pa tinawag siyang matigas ang ulo ng malaking lalaki, sumang-ayon din ito sa kanya kung talagang sigurado siya sa kanyang desisyon. Hiniling niyang mag-ingat si Dam Ho. Sa unang pagkakataon, tinanggap ni Dam Ho ang mga salita bilang tunay na tagubilin mula sa isang nakatatanda. Nilunok niya ang kanyang kaba at nagpatuloy sa paghahanda. Ilang sandali pa, sinimulan nilang maglakbay sa mga daan sa bundok habang pinatatakbo ng mas mabilis ang kanilang mga kabayo. Alam nila ang kinaroroonan ng base ng kaaway at ang kanilang pupuntahan. Nasa Red Wildlands sila, lampas sa Yan Pass. Ang kanilang misyon ay makalampas sa Yan Pass bago sila makita ng kaaway. Ang lugar na kanilang tinutungo, sa tuktok ng bangin, ay tinatawag na Locked Hell. Sa kabilang dako, dumating si Dobongan sa kanilang pinuno upang mag-ulat. Sinabi niya na may sumusunod sa kanila, isang tail, mula sa nakaraan nilang labanan. Ipinaliwanag niya na malamang ito ay dahil sa huling sagupaan. Nalaman nilang may nakaligtas mula sa mga tauhan ng Northern Road Escort Agency. Tinanong ng pinuno, hindi ba't sinabi ni Kapitan Jong na siya na ang bahala rito? Matapos nito, kinlaro niya kung sino ang humahabol sa kanila. Nabanggit ni Cham na ang Mudan Sect, Mount Ha, at ang kanilang pinuno na nagbigay ng komento tungkol sa sitwasyon. Napagtanto ng pinuno na kung 3 sa 9 na pangunahing sekta ang humahabol sa kanila, nangangahulugan ito na maaaring kumilos ang lahat ng 9 na sekta sa lalong madaling panahon. Kapag nagsimula ang mabilis sesayo ng 9 na sekta, susunod ang 5 makapangyarihang pamilya, at kasunod nito ang buong mundo. Alam niyang wala silang sapat na lakas upang harapin ang buong mundo sa ngayon, kaya't nagdesisyon siyang mas mabuting lisanin ang lugar. Nagulat si Nan at nagtanong kung talagang aalis sila sa Locked Hell. Nauunawaan ng pinuno na sa kalaunan ay kailangan din nilang lisanin ang lugar na ito, ngunit mas maaga nilang gagawin ito kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, bago sila umalis, kailangang ihanda nila ang isang espesyal na regalo para sa kanilang mga bisita, na ngayon ay nasa harap na ng kanilang kuweba. Bumaba sa kabayo si Yang Ho at natitiyak niyang may malinaw na palatandaan na may mga nakatira sa lugar na iyon. Ang kalinisan sa paligid ay nagpapakita ng matinding pag-iingat ng kanilang mga kaaway. Mapanganib ang mga daan dito, kaya inutusan ni John Ho ang lahat na magpatuloy ng naglalakad. Bigla, 2 sundalo ang nag-ulat na may natagpuan sila, tila mga bakas ng isang karwahe.
Nagtipon ang lahat upang suriin ang natuklasan. Lahat sila ay nag-iisip, ito na ba ang mga taga-Maggio? Halos 70% ang kanilang kumpiyansa sa kanilang hinala.